So may mga tinanggap po tayong mga FB message po mula sa iba't ibang panig po ng mundo. Si Weng Salazar po ay sabi niya, good evening po sa lahat dyan, lalo na kay Director Carlo. Watching the way here from Lebanon. Yan. So si Daldul Perlas ay nanonood naman mula sa Bahrain. Si Felix Rabanzo mula sa Laguna. Si Andrea Sadicon mula din sa Lebanon. Si Diomer de la Rosa D ay nanonood mula sa Santa Cruz dyan sa Marinduque. At si Lorena Navarro sa Dubai. Si Jimbo Anorma mula dyan sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. So sabi nila, natutuwa daw po sila sapagkat nakita daw po nila muli ang kanilang idolong si Director Carlo J. Caparas. So, maraming salamat sa karoon. So bagamat ayoko po sanang itanong, pero mas mahalagang malaman din ng ating mga kababayan, bagamat alam pong kayo po'y nagluluksa pa sa inyong puso. So gusto ko pong itanong, Director, paano po ba nagsimula ang inyong pag-ibig ni Ma'am Donna? Alam mo kasi, nung araw, hindi ako marunong manligaw eh. Kaya, dinadaan ko lang sa bilis. Kasi si Donna, napakaganda niya. In fact, para sa akin, pinakamagandang babae si Donna. At papansinin pa kaya ako. Pero tinatanong po muna ni Au, bago nyo ituloy ang kwento, ni Au Sialsita. Bago daw po ba si Ma'am Donna, meron ba kayong naging girlfriend pang mga nauna? Oo, meron akong naging asawa nung kabataan ko pa. So asawa, kinakasalan nyo o nag-live-in lang kayo? Talagang naging pamilya ko, naging asawa ko, si Amelia. Amelia Natividad. Ayun. So buhay pa po siya ngayon? Nagkahiwalay lang kayo? Oo. Kaibigan ko siya. May anak ako sa kanyang 3. At puro nakatapos na. Siyang doktora, ang vice president ng Bilyar, at saka yung si Smith, sa aking panganay. Ayun. So, bagamat siya po ibang pamilya, unang pamilya niyo, patuloy po ninyo silang minamahal at inaaruga. So, maitanong ko po ang inyong, tuloy nyo na po ang inyong pag-ibig kay Donna. Interesado po yung ating mga nanonood po ngayon at nakikinig sa iba't ibang panig po ng mundo. Ngayon ko lang kasi may kukwento to dahil wala na siya. Dahil nung nandyan pa siya, shield ang ayaw niya. Pero ngayon, para mas makilala niyo ako, si Donna ang unang artista sa unang directorial assignment ko, yung kung tawagin sa Ipathala. Nung makita ko siya ron, bigla pumasok sa isip ko na ang sarap pala maging director. Kasi napakaganda nga niya Lalo yung mata niya. Sabi ko, hindi makakaligtas sa akin ito. Sabi niyo po, hindi kayo marunong mambola, hindi kayo marunong sa Santong Dasalan, hindi na po ba sa paspasan? Naging 7 taon. 7 taon, nanunuyo-nuyo ako sa kanya. Minsan ginagawa niya ako parang alalay. Minsan, bodyguard. Minsan parang driver pa. Pag may pupuntahan siya. Nung mga 7 years na, tingin lang ako ng tingin. Kaya siguro... Ibig ko sabihin 7 taon kayo naghintay. 7 taon kayong talagang nagpaalila ng pag-ibig. Ganon. Sabi nga, the greatest love is the unspoken love. Ayun, hindi ko sinasabi sa kanya, hindi ko masabi na ganon. Kasi, alam mo, ang lalaki, pamacho yan Ayaw niya masabing patay na patay siya parang kaibigan lang turing niya sa akin. Isang gabi, nagpasama siya sa akin. Parang, parang nag-TV na siya. Parang, umano na yung utak ko na. Hindi ko napapakawalan siya nung gabi. Mahirap na, baka may makilala pang iba. Parang tipong ganon. Oo So, sa madaling salita po, sa suma total,
talagang bumagsak na ang Bataan at Corregidor. So, pagkatapos po nito, ilan po yung naging anak po ninyo kay Donna? Dalawa po. So, si CJ at saka si Isabel P. Pareho nga sa pelikula na ngayon, isang aktor at isang magiging direktora si Pete, pero mahusay na president. Alam ko po na simula po nung siya ay pumanaw, si Ma'am Donna, noong pong nakalipas na Enero, ay ngayon lang po kayo muling nagsalita, lalo na po sa publiko. Karangalan po ng programa pong ito. So ano po ba yung memory ninyo kay Miss Donna Villa? At palagay ko po, mas gugustuhin niyan kayo ay muling magbalik na aktibo sa larangan po ng sining. Gusto naman ni Donna, Ferming, alagad ako ng sining. Niwala siyang pinakialaman, pati sa ayos ko, pati sa lamin ko, pati sombrero ko. Kasi naman nakikita niya ako sa loob ng kwarto na wala lahat. Wala lahat ng salamin ko, wala sombrero ko. At si Donna kasi was my whole woman. Hindi siya yung the woman behind, but the woman within my spirit, no? Kaya hanggang ngayon, nalulungkot ako. Mabuti nga, nakakapag-usap tayo ng ganito dahil pagka siguro hindi sa ere, masyadong malungkot ako pagkapag-usapan siya. So, tingin ko po, ito ay isang hudyat lamang po, itong araw na ito, para muli makita, maramdaman ng mga mamamayang Pilipino ang idolo ng masang Pilipino, ang alamat ng mga alamat sa larangan ng sining. Nagtatanong po rito ang isa sa mga taga-subaybay natin, si Michael Punetex Flores, at ang kanyang asawang si Ivory at anak na si Kayla at Isabel. Kailan do po muling mapapanood ang inyong mga pelikula? At kailan kayo gagawa ng bagong pelikula? Nung mawala si Donna, ang ginagawa namin dalawa, yung shooting namin noon, kamandag ng droga. Kamandag po? Natapos po ba to? O, para sa kampanya ng presidente natin sa laban sa droga. At natapos kong i-shooting. Pagkatapos kong ma-shooting, nangyari yung trahedya sa buhay namin dalawa. So, hindi pa po ito nasundan po ng sumunod na mga pelikula po? Direct? Medyo ano na. Yun lang ang ginawa ko. Hindi ako makakita ng simula para maka-umpisa uli ako. Parang natigil lahat sa isip ko. Parang po bang tumigil po yung pag-ikot ng orasan? Parang ganun po? Hindi, wala lang akong hindi ko makapa kung paano ako mag-uumpisa ulit. Sorry. So, pero sabi ko nga po sa aking pong pambungad sa inyo, sa buhay na ito, sadyang may lungkot at saka po ligaya. May luha at minsan ay may halakhak at tawa. Dahil ang buhay ay isang komedya, kung di ka iiyak, ikaw ay tatawa. So sana po, Direk Carlo, ay muli ay mapanood namin ang inyong mga obra maestra sa pelikula. Bagamat hindi na namin mababasa ang inyong mga nobela sapagkat ngayon hindi na po masyadong uso ang mga comics at mga pahayagan at mga magazine na naglalathala ng mga comics. Alam po namin bilang isang direktor, bilang isang producer, kayo'y magsisilbing o magpapatuloy na alagad po ng sining sa larangan pong ito ng ating bansa sa pagpapayabong ng wikang Pilipino para mapayabong din po natin ang pagmamahal ng mga Pilipino sa kanyang kapwa Pilipino, lalo na po ang mga pelikulang magbibigay sa atin ng inspirasyon. Direk Carlo Caparas, nakikinig po ang buong sambayan ng Pilipino, ang inyong mga tagahanga. At kung marahil, kung nanonood man sa atin ngayon ang kaluluwa ng ating mahal na si Ma'am Donna, alam naming namimiss ka na niya, ang iyong pagmamahal, ang iyong mga obra para muling maging kabahagi ng masang Pilipino. Nasa sa inyo po ang inyong pagkakataon para kausapin po ang mga mamamayang Pilipino na tagahanga po ninyo, Direk Carlo.
Direct? Ah, kababayan, pasensya nyo lang ako, nagiging, minsan pag napag-usapan si Donna, nagiging emotional ako, pero Oy. siyempre, alang-alang sa buwan ng wika, alang-alang sa imbitasyon ng kaibigan, pinilit ko sana na maging maganda ang panayam, maging matatag tayo. Pero pag dumadating sa ganito, at kaya ayoko munang humantad, kaya ako kaya medyo dumidistansya muna ako sa mga kakilala. Ngayon lang ako maharap kasi na hindi kasama si Donna sa isang panayam, sa publiko, lagi kami magkasama. Ay alang-alang sa buwan ng wika, alang-alang sa mundo ng comics. Sinikap ko ang sarili ko sa inyo, maibigay ko yung bahagi ko para sa ating bansa sa buwan ng wika. Kaya pasensya na kayo at kung paraling hindi ko nasabi lahat, gusto kong sabihin, para sa yan. Siguro, hindi pa ako dapat talaga lumitaw sa aking palipas. Kaya humihingi ako ng espasyo muna sa ating mga kababayan,